Hi guys! Welcome back to my channel! Alright! Happy Saturday po! At to celebrate the weekend, the long weekend, apat na dividend stocks ang pag-uusapan po natin. 4 dividend stocks for life, growing, halos walang utang at napaka-solid ng business. Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Apat na dividend stocks. Let's go na po. Guys, no, hindi na po to secret sa mga regular viewers ko po, no. Concentrated investor po talaga ako usually. Pero ngayon po, dahil po bear market, umabot na po ako ng 14 stocks na medyo hindi na po ako comfortable. Sobrang dami na po ito para po sa akin, no? And actually, nag-iisip na po ako na i-trim down na aking holdings, no? At hindi pa po malinaw ang aking plano. Pero alam nyo guys, kung sakali lang po na I could only own 4 stocks, kung 4 na stocks lang ang pwede kong i-own, ito na po yun. Ito po yung 4 na gusto ko po. At maaari po, no? Maaari, hindi ko po ma-sure pa po. Pero baka po dito papunta ang aking portfolio. Baka mag-trim down ako at mag-focus po ako sa 4 na stocks po na ito, no? So ano ba mga criteria po sa stocks na nagustuhan ko po na ito, no? Una po sa lahat, kailangan maganda po ang business. Pag sinabi mo magandang business, meron pong moat. Ibig sabihin po, napoproteksyonan po yung margins, no? At maganda yung return on invested capital. Okay, lahat po ito i-explain po natin, no, in future video. Ano po yung ibig sabihin ng mga criteria po na to, no? Ano pa? Kailangan po yung stocks ay growing, nag-grow po siya. Dapat po, no, yung revenues po niya tumataas, no? Tumataas yung revenues. Kahit hindi po minsan nakakasunod yung net income, basta po yung revenues at gross profit tumataas po. Ibig sabihin po, ang gusto po natin, nag-expand yung market share ng ating holdings. Ano pa? Very low yung debt. Mababa po ang debt, no? Kasi po, alam na po natin, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, debt kills businesses. Pumapatay na negosyo ang utang. Kaya, ang gusto po natin, wala pong utang. Katulad po nitong pandemic, sino makakapagsabi na magkakaroon ng pandemic? During tough times, kapag wala ka pong utang, malaki po ang chance ng survival mo. Okay, no? At pag wala kang utang, ibig sabihin may room ka na umutang. Sa pag umutang ka, ibig pong sabihin, pwede pong biglang mag-jump ang iyong mga income at revenue, no? May room ka to grow further pag wala kang utang. Pero pag marami ka na kasing utang, hindi ka na makakautang, mas mahirap umutang pag marami ka ng utang. Imagine mo, no, yung tindahan sa tapat mo, punong-puno na ang listahan mo talaga doon. Hindi ka na makakautang doon. Alright, ayan. So, and last but not the least, dapat po ay hindi expensive. Kung maaari po, mura dapat mabili natin ang stocks na gusto po natin, no? Okay, pag-usapan na po natin yung stocks at hahayaan ko na lang po yung data ang magdumaldal po dito. I will let the data do the talking. Hindi na po ako, of course, dadaldal din po ako konti. Explain ko rin po konti para makasunod po tayo. Okay, ang unang-unang pong stock sa lahat, alam nyo na po ito, gustong-gusto ko po, Ginebra San Miguel. Gustong-gusto ko po si Ginebra San Miguel. Tingnan po natin, ang revenues po niya, ayan, umaangat po ang revenues niya taon-taon, paangat. Very, very good po. In ilang years po ba ito? In 8 years, more than double ang nangyari po sa kanyang revenue. Ang net income po niya, ganun din po. Paganda ng paganda, palaki ng palaki ang kanyang net income. Hindi lang revenues, pati net income, tumataas at na-maintain ang profit margin, no? Maganda. Actually, pataas pa nga ang profit margin po niya. Ano po? Alright. So maganda po, no? At ang cash flows po niya, positive po talaga ang kanyang free cash flow. Free cash flow na lang po ang pinakita ko po sa inyo. Very, very healthy po. Nag-generate po talaga siya every year ng magandang free cash flow. At ang utang po niya halos negligible na po. Long-term debt po niya 0.5%, no? Yung buong debt, no, short-term and long-term debt po niya 2%. Napakaliit po. Negligible na po yan. Wala pong kautang-utang. Return on capital employed, ang taas-taas po. Halos 40% na po ang return on capital employed. Actually po guys, ang maganda po talagang ginagamit is ROIC, return on invested capital. Kaya lang po, no, wala po akong tax information na makutkot sa internet. Kaya ito lang po na nakutkot ko, naglalagyan ko ng formula, return on capital employed. Hindi po ganun ka-accurate pero pwede na rin po ito, no? 40%. Ang gandang negosyo po ito, no? Alright. At mura ba siya? Oo, of course, mura po. Kahit na po umangat na po ito, more than double na nangyari po kay GSMI, still very, very cheap. Pag tinignan po ninyo, no? Ang price to book niya, 3,
At ang price to sale niya ay almost 1. Kung titusin po ninyo, pag dito po parang fairly valued, no? Yung price to sales mo niya, ang price to book niya parang mahal. Pero guys, kasi kailangan niyo pong i-consider yung context. Ang context po, napakagandang business po nito. With just very little capital, with just very little asset, kaya po niya po mag-generate ng maraming cash. Kaya mura pa rin po ito, at with its growth, na ang PE ratio niya ay 10. Imagine mo, growing na po, ang ganda-ganda ng growth rate po nito, walang utang, and yet ang PE ratio niya is just around 10. Alright, next na po tayo, Crown Asia Chemicals Corporation. I-share ko po ito, minsan in-interview ko po, no, si Crown Asia sa email lang naman po kasi nahihiya po ako, istorbohin po sila. Grabe po, saludo po ako sa Crown Asia Chemicals Corporation. Sana ma-share ko na po agad sa inyo lahat na tututunan ko sa company na po na ito, no. Malapit na po i-feature ko po si Crown Asia, pero mahal ko na po si Crown Asia. Actually po, ako po talagang yung mga susunod na mga maiipon ko na pera, baka dito ko po ilagay kay Crown. Alright, ayan po, revenues pataas ng pataas. Okay guys, pati po ang income po nito pataas po ng pataas. Napakaganda po, and ito lang po ang gusto ko po sabihin po sa inyo, partida pa po ito. Since 2020 down po ang property market. At so ito po si Crown Chemicals po, no? Ang customer po nito, mga property developer, mga nagde-develop po ng mga property sa mga condo, ng mga building, mga ganyan, ng mga tulay, gano'n. Kasi PVC pipes po ang ginagawa po nila. Mahina po kasi galing po tayo sa pandemic, wala po masyadong nagbi-build po masyado ngayon, no? Down po talaga ang property market, and yet tingnan niyo po, kaya pa rin po nila mag-grow. What more kapag sumipa na po ito, pag bumaba na po ang interest rate at nag-umpisa na po yung mga project ng mga developers po na ito, tataas pa po ito ang revenues and income po ni Crown Asia. Again po, tumaas po, and yet partida po ito, no? Wala po weak po ang property sector po natin, and yet napapataas pa rin po nila. At ang profit margin po nila na maintain po nila, hindi po sila kinakain ng competition po nila. Bibigyan ko na po kayo ng hint, sila po kasi ang choice ng kanilang mga customer kasi po mataas ang quality ng kanilang mga product. Ano pa? Tingnan niyo po yung cash flows po nila. Napakaganda, with the exception of 2021. Hindi ko po alam kung ano po ang paliwanag nito. Hindi ko pa po talaga binutingting ito in detail, pero ang hula ko po dito no 2021, medyo mahina po talaga po, no? 2020 mahina po. Ang palagay ko po dito kasi wala po silang ni-lay off na tao po nila kahit isa. Kahit po naghihirap ang buong bansa, naghilahod po ang lahat, dapa po talaga, luwa ang dila, walang kita kahit sino, hindi po sila nag-lay off. Hindi sila nag-lay off ng tao po nila. Feeling ko po, isa po itong factor kaya po ang cash flows po nila ay bumaba po ng 2021, pero nag-recover din po ng 2022 at better pa po than ever. Alright, ayan na po. At ang debt po nila, grabe po, halos wala rin pong utang. 1% lang po ang kanilang utang compare sa kanilang equity. Grabe po, napakaganda po. Halos wala pong utang ang company na to. Pwede mo na i-consider na zero po ito. Return on capital employed, again, almost 20% po ito, no, on return on capital employed. Napakagandang negosyo. Mabilis po ito mag-compound kung kaya. Lalo na po pag gumanda na po property sector with this return on capital employed, kaya po talaga nito mag-compound. Alright. Kamusta ang valuation for a company na growing, for a company na grow, nag-grow, ang ganda ng business at walang utang. No-brainer na po ang PE ratio of 4. Ay nako po, ewan ko po sa inyo, kayo na po mag-interpret sa pagkakaintindi po ninyo ng fundamental analysis. Ako wala na po akong masasabi. Price to book, price to sales, napakababa po at 0.5. Pero yung price to earnings na lang po, unjustified po. Bakit ganito kamura si Crown Asia? Well, ang hula ko po kasi, small caps po ito. Pero ako po, wala po akong pakialam ko small cap po ito, no? For me, good business is good business at gustong-gusto ko po ang management po ng Crown Asia. Idol na idol ko po, no? Mahal na mahal ko po ang Crown Asia. Next naman po, isa sa favorite stocks ko po na na-feature ko na po before, Price Corporation. Alright, ito po kasi si Price Corporation, taon-taon na lang po kumakain po ito ng market share. Ginagrab niya yung market share ng iba at
at talagang kinukuha niya ang customer ng iba. Nung una ko po talagang sinundan po ito, single digit lang po ang market share po nito. Hindi ko po alam kung 6% or 7% ang market share nito sa LPG. Ngayon po asaan na po si 14-15% na po ang market share po nito at mukhang tataas pa po kasi po sila po talaga ang preferred na mga customer po, no? Yung net income lang po medyo nagsasuffer po ngayon noong 2022, medyo nagsuffer lang po kasi po nag-e-expand po sila sa Luzon po. Hindi po talaga nila forte ang Luzon. Doon po sila sa South, taga South po talaga ito. Doon po sila nagumpisa. Kaya po medyo nagsasuffer po ng konti, no, ang kanilang net income, no, at medyo bumaba po. Kasi mo inuumpisahan po nila, kita niyo bumaba yung 21-22 po nila. Inuumpisahan po kasi nila, no, napasukin po ang Luzon market. Pero of course, good news po sa ating mga investor po nito, no. Hindi po ito sign of competition. Nag-grab po sila ng market share. So hindi po nakakatakot ang pagbaba ng margin po nito. Ganun lang po talaga. May mga sacrifices po sila. Napaka-inefficient pa po kasi nila dito sa Luzon po, no? Kasi bago pa lang po sila dito. Alright. Ayan, cash flows po. Ayan, medyo okay naman po with the exception po, no, ng 2022 na medyo bumaba po ang kanilang free cash flows. Again po, feeling ko po may kinalaman po sa kanilang expansion sa Luzon. Alright. Ang debt po nila napakababa po. Long-term debt po nila 1%, no? Yung lahat po ng utang po nila 18% only. No, lahat po ng debt nila kung i-compare mo sa kanilang equity, just 18%. So, napakababa po nito. Anything po na 50% and below, mababa po yan. Napakaganda na pong debt level po niya. Medyo safe na po tayo dyan. And this is 18%. Maganda po ito. And tingnan po natin ang return on capital employed. Again po, double digit po. Nung naglalaro po ng 14 to 18% give or take po. No? And I feel na makapapataas po nila ito, no? Pag naging efficient na po sila sa Luzon. Very, very wonderful business po, no? Ito po double digit na return on capital employed. Gustong-gusto po natin ito, no? Price PE ratio of 7 for a company na grow at kokonti po ang utang. Kayo na po ang mag-interpret. Napakamura po nito. At pati price to book and price to sales, mura po itong CPPC. Next naman po, Costco Capital po, no? Ito yung least favorite ko sa apat po nito. Pero pwede na po, pasok pa rin po sa criteria po natin. Maganda pa rin po ito si Costco Capital. Okay, ang revenues po nila, dire-diretso pong umaangat. Hindi po naapektuhan po, no, ng pandemic. Mapapansin niyo po, ito pong apat na stocks na sinabi ko po sa inyo, no? Kahit nagpapande-pandemic na, kahit na may problema po ang bansa, mga ganyan-ganyan, dire-diretso po ang business po nila. This is a sign na maganda po ang business at maganda po ang pagpamalakad ng kanilang mga management. Net income, ang ganda-ganda po. Huwag kayo magpapaloko sa 2019. One time po ito. One time income po kasi ito, no? One time lang po ito. Siguro may binenta lang po silang asset po dyan. Kaya ganyan. Pero tanggalin mo yung 2019, rising po ang kanilang net income. At ang profit margin po nila na may maintain po nila. Although mapapansin po ninyo dito, baka pintasan ninyo, no, 3.5% lang ang profit margin. Guys, sa kanila po na negosyo, mataas na po ito. Kasi po, syempre, they're into groceries, di ba, supermarket. Mataas na po ang 3.5. Ang competitors po nila, mas mababa pa po dito ang profit margin. Kasi ang labanan po dito, turnover, mabilis sila. Marami silang sales. Although mababa po ang tubo, maraming benta. Okay. Ayan. Cash flows, maganda po ang cash flows po nila. Makikita nyo naman po, very healthy po. No? Ayan. Ang debt ratio po nila, ito po, sila po ang isa sa highest dito sa apat po na to. At 35% po ang debt to equity po nila. Pero yung 35% po nito is still below po ng 50%. Maganda po ito. Very healthy. Very strong po ito. At wag po kayo matatakot sa debt to equity ratio po na yan. Ang laki-laki po ng cash and cash equivalent nila sa balance sheet po nila. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako 100% sure, pero ang cash and cash equivalent po nila, kaya po talagang i-cover po yung utang po nila. Very healthy po ito, no? We can consider halos debt-free po ito, no? Return on capital employed, dito po sa apat na binanggit ko, ito po yung medyo weakest po na single digit pero almost 10% din po, no? Almost 10% din po ang kanilang return on capital employed. Respectable na rin po ito
no, between the four. Pero of course, yung tatlo pong business na nabanggit natin kanina are superior than Costco, pero ito po, pwede na rin po ito kasi napaka-undervalued naman po ng company po na ito, no? PE ratio of 5 for a company na napakababa po ng debt. At tingnan niyo po yung price to book, 0.28, no? Price to sales sa 0.19. Usually po, 1:1 po eh. Kung much lower than 1, the more na mas malayo ka sa 1, mas mura po yan. Napakamura po talaga ng Costco Capital. Ayan lang po. So ito na po ang summary. Ito po yung 4 na companies na napili ko for this video. Ginebra San Miguel, Crown Asia, Price Corporation at Costco. Malapit na malapit sa puso ko po ang 4 na ito kasi I feel na very safe ang capital ko pag dito po sa 4 na company ko nilagay ang aking pera at wala pong pakialam sa liquidity. Basta po ako, nag-invest po ako sa stock na solid. Bahala na po si Batman. Alright, ayun lang naman po. Disclaimer po, lahat po ito ay opinion ko lang po. Natutuwa po ako guys kasi po kayo po, sinasalungat nyo po lahat ng sinasabi ko. Kinokontra nyo po ako sa comment section. Na-appreciate ko po. Gustong gusto ko po yun. Kasi po, ay talaga po nag-e-engage tayo sa mga sa sharing po ng ideas. Yun lang naman po ang gusto po natin dito. Sharing of ideas, exchanging of ideas, no? So salamat po sa pakikinig at support po ninyo, no? Always po mag-research po kayo bago gumawa ng any investing decision. Hindi po ako professional, amateur lang po ako, no? Alright, salamat po sa support. Please comment, like, subscribe, share the notification bell. God bless po. Good morning, good night. Bye-bye.